tayo mag-umpisa, let us welcome Bro Raymart. Tumayo po tayo at kamayan natin siya. Hallelujah. Welcome bro sa Family of God, Christian Church. Welcome ka dito anytime. At thank you Lord dahil sa prayer po namin, patuloy kami nagpipray na marami pa pong mga kapatid ang makakasama po natin para sa kanyang kapurihan. Amen? So ang ikling mensahe po about sa pagbibigay ay matatagpuan sa 2 Corinthians 9 verse 7. But beforehand tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Yumuko po tayo. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat sa opportunity na binigay mo to stand before you, O God. And Lord, i-bless mo ang aking mga lips, Panginoon. Even, Lord God, ang mga heart ng aking mga kapatid. Ikaw ang magpala nito, O God. Ang iyong salita, Panginoon, bigyan mo ito ng power upang tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito 2 Corinthians 9 verse 6 to 7. Ang sabi dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. And each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. At ang title po ay Generous Heart. Ang ganda, no? Ito ang principle ng God about sa pagbibigay. Kagaya nito sa ating buhay na yung inhambing sa pagtatanim. Di po ba, kapag tayo magtanim ng marami, kagaya ng isang farmer, pag magtanim siya ng palay na marami, malaki ang kanyang taniman, sigurado yun na marami siya aanihin. Amen? Kapag siya ay magtanim ng kakaunti, sigurado rin yun, kakaunti ang kanyang aanihin. Yan ang prinsipyo ng Lord. Pero dito, ang sabi ng God, kapag tayo ay magtanim, kailangan sa ating mga puso. Kapag tayo ay mag-share ng blessing sa ating kapatid or sa lahat na nangailangan, even, praise God, nawala. Sige na, tuloy mo lang. Or even sa church, ang Lord, nakikita niya Pakicheck mga ang bro, ating Marvin, mga ba't naman puso. tayo? Sabi nito, the blessings of God in giving extend. Hindi lang ito sa mga material na bagay, mga kapatid, ang tinitulungan ng Lord na atin matatanggap. Yung mga material na bagay na yan, yung ating mga work, yung ating work natin, pagpapala yan sa Lord. At mga materials na bagay na atin na nabibili dahil yan ay galing sa ating pinaghirapan, yun ay mga material na natanggap natin na galing sa ating pinaghirapan. Subalit, ang Diyos, ang sabi niya, ay hindi lang material kundi spiritual ang matatanggap natin na pagpapala. Kapag tayo magbibigay, huwag natin isipin na ang matatanggap natin ay physical na pagpapala din. Minsan ang binibigay ng Lord sa atin ay spiritual na pagpapala. Yung masaya ka nang gumising, yung masaya ka nang gumising, ay iyan ay pagpapala na sa
answer your prayer. Yan ay galing sa Lord, pagpapala yan. At ang isa pa, sabi nga dito, kailangan, sabi ng God, kapag na ay tayo ay nasa Kanya na, we must have a generous heart. Huwag tayong maging kuripot, mga kapatid. Huwag tayong maging ganito, kundi maging open po ang ating mga palad sa pagbibigay sa nangangailangan. Tatapon. Hindi po yan natatapon kasi ang Lord, sabi nga niya dito, kung anong itinanim natin, asya din ang aanihin natin. Pero, ang sabi dito ng Lord, kapag tayo ay magbibigay, dapat sa puso natin nagagaling. Hindi yung nagbibigay tayo, pero parang sayang naman. Alam niyo ba gano'n? Kailangan with all our heart. And ang purpose kasi, mga kapatid, in giving, keeping our hearts palagi na kaya natin magbigay dahil sa Panginoon Jesus. At God pleases our, sabi nga, our heart joyfully. Kung nakikita na ang pagbibigay natin with all our heart ay nanggagaling yan sa Kanya. Pagpalain niya, lalo ang ating mga buhay, ang ating mga pinagkukunan nito dahil ito ay nakikita niya ang puso ng bawat isa na masaya. So, yan lang po. Glory to God.